Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa Praise Church. Kumusta po kayo? Kumusta po ang nakalipas ng linggo? I praise and thank the Lord na magkakasama po tayo ngayon. And it's another blessed Sunday. Batiin mo po yung katabi mo. Sabihin mo, salamat at kasama ka namin. Amen? Alam niyo po, this past few days, we've been praying for a new location for our church. And yesterday, we went to Gloria 5 and we looked into 2 possible locations. Ito po ang request ko sa inyo. Panalangin niyo po kami. Samahan niyo po kami. If you're a member of a Praise Church, manalangin po kayo. If you're watching right now, you're not part of the church, but you enjoy listening to the Word of God, please help us pray. Manalangin po tayo because we're really hoping, we're really looking for a place where we can all worship face to face. Right? I think it's about time. It's about time that we once again worship face to face. Kahit unti-unti, kahit 20 lang muna o 30 lang muna inasimbahan, okay lang yun. But the point is, God's people wants to gather, wants to worship God, and we want to lift up our voices to God and praise Him in a place where we can be gathered and we can all praise and worship God. Amen? Panalangin niyo po na makakita tayo ng magandang lugar. Panalangin niyo po na makakuha tayo ng maganda ang presyo. Panalangin niyo rin po yung mga tao na magko-commit para makatulong po sa pagbabayad po ng simbahan. Unang-una na po ang pamilya namin. As your pastor, kami po ang unang-una para magbayad. Para lang maisakatuparan po ito. And by the grace of God, panalangin niyo po kami. Panalangin niyo po na makatulong kami ng malaki para po makakita tayo at makapagbayad tayo ng isang lugar na magsasama-sama po tayo muli. Amen? Nakakasawa na, di ba? Puro online. Pero again, it doesn't mean na magkikita tayo face to face. Hindi po tayo mag-iingat. Kailangan po ng face mask, kailangan po ng face shield, hugas kamay. Ingat po tayo. Sabi nga, itong COVID po, magkaroon man ng vaccine, sa dami ng strain na lumalabas, ay kailangan pa rin po ang pag-iingat. This is the new normal. Mag-ingat po tayo. Pero hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Diba? Alam mo, itong pandemic na to, maraming tao ang nawalan, if not nawalan, kinapos po ng pag-asa. Kumusta ka? Lapitin mo yung katabi mo, tanay mo siya. Kumusta ka? Alam niyo po, minsan talaga nawawalan tayo ng pag-asa. Umaabot tayo in the lowest point of our life where we feel so hopeless. So how do we hope? Diba, alam niyo po, yung pag-asa, yung hope, yan po ang nagtutulak sa atin to move forward. Nagtutulak sa atin para mabuhay. So pag nawawalan ka ng pag-asa, alam niyo po, meron po akong kilalang dalawang tao, personal, na dahil sa kawalan ng pag-asa, they spiraled into depression, they spiraled into a really dark and lonely place. At dumating po sa punto na kinamatay na nila. Mahirap po na mawalan ng pag-asa. And those people are very close to me. Hindi po madaling mawalan ng pag-asa. Maniwala po kayo sa akin. So how do we hope when we feel so hopeless? Paano po tayo aasa o magkakaroon ng pag-asa kung nawawalan ka na ng pag-asa? I'm sure every one of us, in one point in our life, or maybe right now, nawawalan ka ng pag-asa. If that's the case, this message is for you. God has a message for you.
Do you feel hopeless? Do you feel hopeless right now? If you feel hopeless right now, o malapit ka nang dumating doon, maniwala ka sa akin. This message is for you. God is speaking to you right now. Alam mo po, pag meron kang karamdaman na bit-bit mo, at parang walang tumutulong sa'yo, kailangan mo operahan, hindi ka ma-operahan. Kailangan mo ng gamot, hindi ka mabigyan ng tamang gamot. Masakit, di ba? Feeling mo parang pinabayaan ka na ni Lord, parang ayaw mo nang bumalik sa simbahan. Bakit pa ako magsisilbi? Ito nga ang kalagayan ko, hindi ako gumagaling. Di ba? The Apostle Paul has the same circumstance. Yung mata niya, alam niyo yun, ang mga apostol nagpapagaling yan, pero yung mata niya hindi niya mapagaling. Alam niyo ba kung gaano kasakit yun? Di ba? Para kang doktor na hindi mo papagaling yung sarili mo. Iniyak niya, iniluhod niya sa Panginoon. Ang hiningi niya, Lord, pagalingin niyo yung mata ko. Historians say it's glaucoma. But it's an illness in his eyes that it's barely incurable during that time. Maybe in our time, nagagamot yon. Pero nung panahon niya, hindi nagagamot yon. And it's really affecting his vision. Kaya po, pag tinignan niyo po yung mga sulat ni Apostle Paul, malalaki. Malalaki. He cried to God for that. Ano sagot sa kanya ng Panginoon? Sinagot siya ng Panginoon. There is always a response from God when we pray. When we cry, when we go to the Lord, there's always a response. Ano sagot sa kanya ng Panginoon? My grace is sufficient for you. Ano ibig sabihin nun? Hindi tinanggal ng Panginoon yung sakit. Pero ang biyaya ng Panginoon bumubuhos para sa kanya. That illness is part of who He is. Hindi niya ikakamatay yung sakit na yon. Pero it will affect him greatly. Pero who is Apostle Paul? Who is he right now? He is one of the well-known apostles. He is one of the best missionaries. And he has brought Christianity to the Gentile world. Hindi po ibig sabihin na hindi ka pinagaling ng Panginoon, you will not achieve great things for the Lord. Hindi po ibig sabihin na hindi ka pinagaling ng Panginoon o hindi niya binigay yung iniiyak mo for the longest time. Hindi ka makaka-achieve ng great things para sa Panginoon or hindi gaganda ang buhay mo. No. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sabi po ng Panginoon kay Apostol Pablo, sapat ang biyaya ko sa iyo. Do you feel hopeless? Even an apostle felt hopeless. But the Lord's grace was sufficient for him. Basahin po natin ito. Not only so, we're looking at Romans chapter 8, verse 23 to 25. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption to sonship, the redemption of our bodies. This is our hope. Ito po yung inaasahan natin. Ano po yan? Yan po yung kaligtasan natin. Kaligtasan ng ating kaluluwa. For in this hope we were saved. But hope that is seen is not hope at all. Let me repeat that. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? Tama, di ba? Ba't ka nga pala aasa sa isang bagay na meron ka na? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it
patiently. Let me repeat that. We wait for it patiently. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, thank you so much for gathering us once again. We praise and worship you, O Lord God. We lift up our voice to you. And Lord, we ask forgiveness for truly we are not worthy to come here. Makasalanan po kami at humihingi kami ng tawad. Lord, let our worship be acceptable to you. And let our praise lift up the name of Jesus Christ. And I pray that the Holy Spirit will move within our midst, O Lord God, and help us understand your message for tonight. Lord, itago mo po ang iyong abang lingkod sa likod ng Kalbaryo. At tanging ang matamis na pangalan lamang ni Kristo Jesus ang maitaas. We thank you, dear Father, in Jesus' mighty name. Amen. And amen. So, the question is, what is hope? Ano ba ang pag-asa? Yeah. Kanina binanggit ko yung iba. Pero ano ba ang pag-asa? Una, ang pag-asa ay isang paniniwala na may magandang bagay na mangyayari kahit na kung ano pa yung nangyayari sa buhay mo, may magandang mangyayari. Alam niyo po, nung nagkasunog po sa Gloria 5, marami ang nawala ng pag-asa. Marami nag-isip, ano na mangyayari sa amin? Diba? Saan kami titira? Saan kami tutungo? Pero marami ako nakita doon na naniniwala na may magandang darating para sa kanila. Yun ang hope. Yun ang pag-asa. It's the belief that something good will come. Something na maganda, may mangyayari. Kahit na naghihirap ako ngayon, may pag-asa. That is hope. What else? Ang pag-asa po parang gasolina yan. It's a fuel that drives us to continue. Habang may pag-asa. Hindi pa tapos ang storya. Habang buhay ako, may pag-asa ako. Yun pong ibig sabihin nito. Habang may buhay, may pag-asa. Para pong gasolina yan na maglalagablab ka, magpapatuloy ka. Alam mo po, critical po sa isang tao ang pag-asa. Hindi po dapat tayo mawala ng pag-asa. At ang pag-asa ay pananampalataya na ang Diyos ay may plano para sa atin. Naniniwala ka ba na may plano ang Panginoon sa iyo? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo kung naniniwala siya na may plano ang Panginoon para sa iyo. Kapatid, kahit gaano kahirap ang buhay, kahit pag gaano kabigat ang pinagdadaanan mo, kahit may sakit ka na ikamamatay mo na lang, masakit tanggapin. Diba? Masakit tanggapin. Lalo na kung nakikita mo na naghihirap yung mahal mo sa buhay. Mga kapatid, lalo na yung nakakakilala sa amin personally, alam nyo ba kung ilan ang sakit ng asawa ko? Bago mo tignan yung sarili mo na hirap ka dahil sa karamdaman mo. Bago ka ma-depress. Diba? May mga kakilala ko na dahil sa depression nila, dahil sa kawalan ng pag-asa, hindi na sila makakilos. And I'm really sorry to hear that. But let me tell you this, my wife has several illness. May sakit sa dugo, may hika, ngayon, may mga masakit sa katawan niya na kailangan naming dalhin sa doktor na hindi namin magawa. Na-stroke ng 4-5 beses. At iba pang karamdaman na sabi siya, if you have the whole day, I can tell you about it. But my wife is working very hard for the family. Tuloy po ang buhay. She even finds time to enjoy, to smile.
despite all her ailment. Expensive ailments. Halos lagpas ng kinikita namin napupunta sa karamdaman ng misis ko. Palit tayong problema, gusto mo? Pero hindi po siya nawawala ng pag-asa. Alam niyo po, one thing I praise and thank God for is her bravery. Alam mo, sabi niya, sabi ni Mang Tina, sabi niya, maaaring sandali na lang ang buhay ko rito. Alam mo, mahirap tanggapin sa akin yan, para sa akin yan. Maaaring sandali na lang ang buhay ko sa mundong ito. Pero nais kong mabuhay. Yung natitirang parte ng buhay ko, yung natitirang mga taon kung meron pa, na magsilbi sa Panginoon at maging masaya. Marinig mo yun sa mahal mo sa buhay, napakasakit. Masakit dito yun. Pero nakikita mo siya nagpapatuloy, nakikita mo siyang malakas ang loob. Kahit ikaw magkakaroon ka ng pag-asa. Nawawalan ka ba ng pag-asa? Intindihan ko, nawawalan ka ng pag-asa. Pero hindi yan rason para tumigil ang buhay. Ano ba ang sabi ng Biblia tungkol sa pag-asa? Binasa natin kanina to. Not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit grown inwardly as we wait eagerly for adoption. Lahat tayo ay umaasa sa ating kaligtasan. Bakit? Alam mo, itong buhay na to, temporary to eh. Mawawala at mawawala to. Pero yung kaluluwa natin, yung kaluluwa mo, eternal yan. At kailangan maligtas. Dahil sa kasalanan natin, tayo ay papunta sa dagat-dagatang apoy. Papunta sa impyerno. Hindi mo kailangan ng maraming kasalanan para pumunta sa impyerno. For the wages of sin is death. Kahit isa lang yan. Kahit isa lang yan. Kaibigan, ito ang pag-asa natin. Adoption sa Panginoon. Sabi rito, for in this hope we were saved, but hope that is seen is no hope at all. Alam niyo po, kaya po si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo. Yun po yung adoption natin. Diba? Nahiwalay tayo, hindi tayo anak ng Panginoon, pero dahil namatay si Kristo sa krus at iniligtas tayo, hindi siya namatay lang, nabuhay siya pa siyang muli. To be victorious over sin, to be victorious over death. Siya po ang una, ang first fruit po ng resurrection. Yun po ang hope natin na magiging ganun din tayo. At dahil sa Kanya, naligtas tayo. Kung gusto mong magkaroon ng kasiguraduhan, ng kaligtasan, na pag namatay ka, alam mo na makakasama mo ang Panginoon, wala kang dapat gawin. Wala. Kasi bayad na eh. Binayaran na ni Kristo. It is a gift for you. Wala kang dapat gawin kundi tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon. Personal mong Panginoon at tagapagligtas. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not have, we wait for it patiently. We are waiting. Alam mo, pag may pag-asa ka, talagang maghihintay ka. Hinihintay natin yung panahon, yung time na magkakasama-sama tayo ng Panginoon sa langit. Diba? So, ang tanong, ano ba yung source ng hope natin? Alam niyo po, ang banal na spirito po. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas, ang banal na spirito po ay gumagalaw sa atin, sa ating puso. Yan po ang nagtutulak sa atin tungo sa katotohanan. Ang katotohanan na yan, yan ang source, yan ang basihan ng ating pag-asa. Ano po yung source na yon? Ang Panginoong Jesucristo.
Kaya namatay. Kaya nagpunta rito sa lupa, namatay at nabuhay muli ang Panginoon para bigyan tayo ng pag-asa na hindi pa tapos ang buhay dito, na makakasama natin siya habang panahon. Jesus Christ is the source of our hope. Ano sabi rito? When the perishable, itong katawan na to, has been clothed with imperishable, when we are glorified. Ito po yung resurrection natin. And the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Sa ginawa na ng Panginoong Jesucristo to. Kaya hindi po sapat na mamatay lang siya. Hindi. Kailangan mabuhay siya muli. Nasaan ang kapangyarihan ng kamatayan? Nasaan ang kapangyarihan ng kasalanan? Wala, dahil nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo. Amen? Thank be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Mga kapatid, si Kristo po ang pag-asa natin. Kaya manindigan po tayo. Magpatuloy po tayo. Huwag po nating hayaan na itong mga nangyayari sa buhay natin ay maapektuhan. Maapektuhan tayo. Huwag. Always give yourself fully to the work of the Lord. Magpatuloy tayo magsilbi, sumamba. Alam mo, sa dami ng problema natin, ang sagot natin palagi, pag may worship, pag may fellowship, pag may small group, wala tayong oras, ibigay mo yung oras mo. Yung buhay dito sa lupa, sandali lang yan, mawawala yan. Pero yung oras na ibinibigay mo sa Panginoon, yung pagsisilbi mo sa Panginoon, eternal yan. Because, ano sabi rito? You know that your labor, yung pagpapagal mo para sa Panginoon, ay hindi mababaliwala. Alam mo, babaliwalain ng maraming tao kahit na mahal mo sa buhay yung paghihirap mo sa kanila, yung pagpapagal, sasamaan loob mo. Kasi yung lahat ng pinaghirapan mo para sa mahal mo sa buhay, para sa mga anak mo, para sa kapatid mo, babaliwalain nila yan. Maniwala ka sa akin. At any point in time, mababaliwala yan. Pero lahat ng pinaghirapan mo para sa Panginoon, hindi mababaliwala yan. Alam ng Panginoon yan. Nakikita ng Panginoon yan. Let me tell you this. Every time we honor God with our time, with our labor, He is glorified. And even without that, He takes care of us. So what to do when we feel hopeless? Anong gagawin natin when we feel hopeless? Unang-una, lumapit tayo sa Panginoon. Saliksikin natin ang salita ng Diyos. Saliksikin natin, lumapit tayo sa Panginoon. Alam niyo po, kung ang basihan ng ating pananampalataya, kung ang basihan ng ating pag-asa ay ang Panginoong Hesukristo, mas maganda kung mas maiintindihan natin siya, di ba? Saan ba nakabase yung pananampalataya natin? Saan nakabase yung pag-asa natin? Kay Kristo. So, dapat maintindihan natin kung sino si Kristo. Ano sabi ng Biblia? The Lord delights in those who fear Him. Yung fear po rito, hindi po yan yung takot na baka papatayin ka ng Diyos. Hindi po. Yung takot po rito is reverential. Paggalang. Pagsamba. Who put their hope in His unfailing love. Pinag-usapan natin ng buong isang buwan kung anong klaseng pagmamahal ng Panginoon. Pwede mong sandigan, pwede mong asahan, may kakayahan, at hindi ka ilalagpak ng Panginoon. It is unfailing. To hope in the Lord means we need to know Him better. Hindi mo kilala yung pinagbabasihan mo ng pag-asa mo. And even in our whole life, even when we studied the Bible habang panahon, lalago, mas makikilala natin siya, pero kulang pa yon para kilalanin ang Diyos na pinagbabasihan ng ating pag-asa.
kilalanin mo siya. And to know Him better, mas naiintindihan natin kung bakit nangyayari sa buhay natin to. At kung naiintindihan natin kung bakit nangyayari to, mas nakikita natin yung direksyon ng buhay natin. Kadalasan, kaya nalilito tayo, kaya hindi na natin maintindihan kung ano nangyayari sa buhay natin. At parang nawawalan ka na ng pag-asa kasi malayo ang pagkakaintindi mo sa Panginoon. The Lord said, and this is my favorite, I will never leave you nor forsake you. Bakit ka mawawala ng pag-asa kung hindi kayo iiwanan ng Panginoon? Doon pa lang. Ang sabi rin ng Biblia, tayo ang hinahawakan ng Panginoon. Hindi ikaw ang nakakapit dahil every time nakakapit ka sa Panginoon, pag maganda na yung sitwasyon, bumibitaw tayo. At pag masyado nang mabigat ang Panginoon, bumibitaw tayo, pero hindi tayo binibitawan ng Panginoon. We need to know Jesus more. Knowing Him brings us hope, brings us clarity. Mas naiintindihan natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Hindi man natin fully mag-grasp yung understanding na yun, pero nagkakaroon ng liwanag sa isip natin kung bakit. At pag naiintindihan natin kung bakit, nakikita natin yung direksyon kung saan tayo dinadala ng Panginoon. Dahan-dahan. Alam mo, gustong-gusto ko yung explanation sa akin ni Pastor Pio dati. Tungkol sa buhay. Nung gulong-gulo ako sa buhay ko, sabi niya, ang buhay, ito, kinote niya rin to sa scriptures. Parang tapestry yan. Alam niyo yung mga nung 80s, mahilig tayo sa tapestry. Yung mga galing na Saudi, di ba? Yung parang carpet nilalagay sa pader. Saan namin kita ang carpet nilalagay sa pader, di ba? No, meron. So, nilalagay sa pader. Kaya lang, yung buhay natin, parang carpet na nilagay sa pader. Na hindi mo nakikita lahat. Na inaangat dahan-dahan. Ang ginagawa ng Panginoon, dahan-dahan niyang pinakita. Yung carpet na yon, buhay mo. Tapos na. Tapos na. It's a tapestry. The Bible says, it's like a tapestry. Tapos na. Pero ang pagpapakita ng Panginoon sa atin ang buhay natin, dahan-dahan. Step by step. Perhaps so as not to overwhelm us. Hindi natin maiintindihan pa totally yung reason eh. Pero there's one thing na maiintindihan mo doon. Tapos na yung buhay mo. Tapos na yung plano. At ipakikita sa iyo ng Panginoon dahan-dahan. Diba? You want to understand? You want to know kung anong basehan ng pag-asa natin na si Jesu Cristo? Kilalanin mo siya. Kilalanin mo siya unang-una sa kanyang salita. Huwag mong kakalimutan yung quiet time mo, yung personal time mo. Makinig ka ng salita ng Diyos. Get to know the Lord. Of course, we have the need to wait patiently, di ba? Ang sabi ng Biblia, for in this hope, we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait patiently. To have hope for something that we haven't seen yet. Di ba? Ganun pag may hinihintay ka, may pinapanalangin ka, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nakukuha. Naghihintay ka. Hope brings forth patience. Isa yan sa mga bunga ng pag-asa. Matututo tayo maghintay. Alam mo, ang salita ng Panginoon, punong-puno ng paghihintay. It took Abraham and all his children several hundred years bago nakatungtong ang mga Israelita sa Promised Land. Matagal. The Israelites waited several hundred years for Jesus Christ to come, the Messiah. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa. I'm sure there are certain point in their life na bumibitaw yung pag-asa na yun. Pero ang may hawak niyan ng Panginoon.
Hindi porket 2, 5, 10 taong ka na nananalangin ng kasagutan sa problema mo, mawawalan ka na ng pag-asa. Ang Panginoon sumasagot yan regardless of what you're praying for. Pero sasagot yan. Kung ano man yung pinapanalangin mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Because it will come. It is on its way. Parating na yan. Hintayin mo lang. Niluluto lang. Minsan tayo, pag nanalangin tayo, para tayo umorder ng pizza sa Panginoon. 15 minutes gusto nandirito na. Parang ginagawa nating ATM ang Panginoon. Pag nanghingi tayo, gusto natin makuha kaagad. Well, that's not the case. That's not the case. We need to wait. We need to wait. And if we try to make solutions na talagang tayo lang ang may gawa, hindi galing sa Panginoon, alam niyo yan, yung mga pinilit na solusyon, hindi rin po maganda resulta, temporary lang. Iba po pag ang solusyon sa problema, iba po pag ang pagpapala ay direkta nang galing sa Panginoon. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. We wait for it. Sabi ng binasa natin, we wait for it patiently. Alam mo, yung pinakamahirap makuha, yung patience. Di ba? Pag nag-aalaga ka ng mga anak mo. Lord, I need patience and I need it now. Patience is a virtue that we all need. Maniwala po kayo. Listen to the wisdom of others. When you feel hopeless, makapag-usap ka dun sa mga tao na medyo malago na yung experience, di ba? Sa magandang bagay, ang problema sa atin, lalo yung mga kabataan, ito lagi ko sinasabi to, at ipapaalala ko sa iyo pa rin. Sa kang kabataan na nakikinig ngayon, alam mo, it's okay to talk about your problems with people your age. Di ba? Ang reaction natin dyan palagi, we go to our best friends or we talk to our group of friends. Di ba? Lalo na yung mga young people. Nakikita mo yan, nagkukumpul-kumpul, pinag-uusapan nila yung problema nila sa boyfriend, sa girlfriend. Di ba? Gustong-gusto nila yon, pinag-uusapan yung bakit. Pare-pareho sila ng utak eh. Tama? Di ba? At sigurado yan, kakampihan ka niyan. Kakampihan ka niyan. 95% of the time, kakampihan ka niyan. So, bakit mo kailangan sabihin sa kanila na kung ang maririnig mo rin, yung gusto mong marinig? Gusto mo lang kampihan ka. Diba? Pinagalitan ka ng nanay mo, sumbong ka sa best friend mo, okay lang yun. That's fine, that's normal. Pero don't expect something new na maririnig mo. Bakit? Alam mo na yung sagot eh. Magka-level kayo eh. Pero kung gusto mo nang makarinig ng isang bagay na magagamit mo talaga sa buhay mo, na makakaapekto sa buhay mo at makatutulong sa pananampalataya mo, makipag-usap ka dun sa mga tao na galing na dun. We're talking of wise people, older people, more mature people. Ayaw mong makipag-usap sa kanila dahil masakit yung sasabihin nila, then well and good. Well and good. Because the truth, ang katotohanan po, ay masakit. Pero mabuti para sa'yo. So, mamili ka. Gusto mong makarinig ng bagay na alam mo na? Gusto mong makarinig ng affirmation lang dun sa gusto mong mangyari? O kung gusto mong makarinig ng katotohanan? Alam, minsan, may mga tao lumalapit sa amin, sa mga pastor, pag malala na yung sitwasyon. Malala na. Di ba? Bakit? Kasi ayaw nila marinig yung sasabihin namin minsan eh. Ito, maniwala ka sa akin. Unang-una, mahal ka namin. The Lord loves you and we love you. Kung ano man yung sasabihin namin sa'yo,
Wala kaming motibo, wala kaming agenda. Isa lang, yung mapabuti ka. At sa dami ng experience namin, at experience ng mga tao na nagturo sa amin, may mga sasabihin kami sa iyo na maaring hindi mo pa naririnig o ayaw mong marinig, pero makakatulong yan sa iyo. Isa pa, yung mga bata, may problema ka, okay lang makipag-usap ka sa best friend mo, sa mga kaibigan mo. Pero tandaan mo, kausapin mo ang magulang mo. Trust your parents. Bakit? Una, mahal ka niyan eh. Magkamali ka man, mapagalitan ka man, mahal ka pa rin yan, hindi magbabago yun. Yung best friend mo, pag may nagawa kang kasalanan doon, hindi ka kakausapin yan. Ilan sa community natin, sa church natin, ang magkakabarkada na nag-aaway-away, pag nagkakasama ng loob, hindi nag-uusap. Ginagawa, lumilipat na ibang simbahan. Tapos pagbati na, babalik. Ang magulang mo, ang kapatid mo na mas nakakatanda sa'yo, kahit mag-away pa kayo, magkakasama pa rin kayo sa isang bahay. Naintindihan mo ako? Speak to people who has been there, who went through the same thing you're going through right now. Ang mga magulang mo, ayaw niya mapariwara ka. Pero minsan, matigas ang ulo mo, gusto mo pa rin ma-experience, sige, go. Pag sumablay, anong gagawin mo? Lapit kay mami, lapit kay daddy. Sorry. Listen. Know God. Wait patiently. Listen. He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Ito po yung mga tao na nanggaling na dun sa pinagdadaanan mo ngayon. Inalaw ng Panginoon sa buhay natin yung mga ganitong sitwasyon para yung mga lalapit sa atin ma-comfort natin. And they don't make the same mistakes. Yung pinagdadaanan mo ngayon, pag nalagpasan mo na yan, you have to share it with someone else. The bigger the problems, the more painful the problems, pagkatapos mong lagpasan, dahil nanampalataya ka na may pag-asa ka kay Kristo, mas malaking testimony yan na pwede mong ipahayag dun sa mga tao na maaaring dumaan sa kapareho mong sitwasyon. Listen. This is my favorite. Remembers God's faithfulness in your life. Diba? Remember God's faithfulness in your life. Papalakihin ko. Tignan mo maigi. Remember God's faithfulness in your life. Tapat ang Panginoon eh. Your faithfulness, the psalmist telling God, your faithfulness endured to all generations. You have established the earth and it stand fast. Tapat ang Panginoon in all generations. The past, present, and the future. Naging tapat ang Panginoon sa iyo in time past. Naging tapat ang Panginoon sa iyo ngayon. At magiging tapat siya sa hinaharap. That is where our hope is. Consistent ang Panginoon, tapat ang Panginoon. Kung noon tinulungan ka niya sa problema niya, bakit hindi ka niya tutulungan ngayon? At kung tinulungan ka niya ngayon, tutulungan ka rin niya sa hinaharap. Yung kaisa-isang anak nga ng Panginoon, ibinigay niya. Ano pa ang pwedeng i-withhold ng Panginoon kung yung pinakamalaking bagay ibinigay na ng Diyos Ama sa'yo? I-withhold pa ba niya yung pera, yung kagalingan, yung trabaho na kailangan mo? Ibibigay, God will supply
all your needs. Yung unang-una, yung pinaka-importante na nga, yung kaligtasan ng kaluluwa mo, hindi ka napupunta ng impyerno, binigay niya. Yung pa kayang pangangailangan mo ngayon, mahiya tayo sa Panginoon. Pag nawawalan tayo ng pag-asa, mahiya tayo. Tapat ang Panginoon ng nakaraan, ngayon, at sa hinaharap. Huwag natin kakalimutan yan. I-claim na natin. Yes, amen. Claim mo na yan. Pinapipray mo, claim mo na yan. A fuel that drives us to hope. Claim God's victory. Tapos na yung buhay mo eh. Sino sa inyo nakabasa na ng Biblia from end to end? Sino nanalo? Tapos na eh. Yung binabasa nyo, tapos na. Si Kristo ang nagwagi. Si Kristo rin ang nagwagi sa buhay natin. Let us live a victorious life. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Mas gusto ko yung King James Version ito. All things work together for good. Tapat ang Panginoon. Kung ano mang ginagawa niya ngayon para sa kabutihan mo, tapat siya. Kaya i-claim mo na yan. Victory in Jesus. Amen? Victory. I miss that hymnal. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. There is victory in Jesus. Alam mo, a victorious life is not something to hope for because it is already is. Hindi ka talunan, kapatid. Maniwala ka sa akin. Hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Successful ka. Victorious ka. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Wala pong talunan na anak ng Diyos. You just have to get to know Christ. At kung nakikinig ka sa akin ngayon, hindi mo maintindihan sinasabi mo, and you feel you're living a losing battle, there is victory in Jesus. Something you can hope for. Something you can depend on. You can always trust God. The only thing you have to do is accept Jesus as your Lord and Savior. Kaligtasan mula sa kasalanan, kaligtasan mula sa impyerno, at isang buhay na punong-puno ng pag-asa. You can always trust God. Mga kapatid, mawawalan ka na ba ng pag-asa? Wala kang ibang dapat gawin. Kundi una, kilalanin mo maigi yung pinagbabasihan mo ng pananampalataya mo, ng pag-asa mo si Jesucristo. Kilalanin mo. He wants you to know Him. Our God is a relational God. He wants you to know Him personally. Kaya nga, bumaba siya rito, namatay sa krus because He wants you to know He loves you so much. It is always personal with God. God is relational. Know Him. Know Him. You just have to know God. Diba? Yun ang importante doon. Pag kilala mo ang Panginoon, kilala mo siya, alam mo kung anong binabasihan mo. You just have to wait patiently for Him. Wait patiently for the things you're praying for. Know Him, wait patiently for Him, and talk to people. Talk to mature people. Yung pinagdaanan nila, it will encourage you. It will also help you to understand. Help is on its way. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Listen to them and always remember, Jesus has been faithful in the past. He is faithful today. He is faithful in the future. Lastly, claim the victory.
Claim the victory. Kapatid, kung pinanghahinaan ka ng loob, tandaan mo itong 5 bagay na to. The Bible says, the Lord promised, I will never leave you and I will never forsake you. Iniimbitahan kita ngayon. Kung ano man yan, na bigat na dinadaanan mo, isuko mo yan sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Ama, kami po'y lumalapit sa inyo. Nagpupuri, nagpapasalamat. Purihin ang pangalan mo, Panginoon, dahil tunay nga po, ikaw ay tapat. Tunay nga po, hindi mo kami pababayaan. You will never leave us nor forsake us. Purihin ang pangalan mo. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Lahat ng dalahin ng aming dibdib, mga problema, karamdaman, pinagdadaanan, Lord, isinusuko po namin ang mga bagay na ito sa iyo. Patawarin mo po kami. Pag-alabin mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo po kaming bigyan ng pag-asa. Dahil si Kristo lamang ang aming pag-asa. Panginoon, idinadalangin ko po sa inyong mga anak. Sa iyong mga anak ngayon, Lord, itinataas ko po sila sa iyo. Tiklob tuhod po silang lumalapit sa iyo, Lord. Kaawaan mo po sila. Yakapin mo po sila. At tulungan mo po sila na malagpasan ang kahit anuman na pinagdadaanan nila ngayon. Ikaw ang aming pag-asa, Lord. Buhay ka. Buhay ang aming Diyos. And we look forward to that moment na makakasama ka namin sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo po ang iyong mga anak. And Lord, I surrender all these things to you. And once again, we give you back all the honor and all the glory. For all these things we ask in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Tandaan mo, you can always trust God. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Muli, kung meron po kayong mga prayer request or meron kayong saloobin na gusto nyong i-share sa amin, message lang po kayo, PM lang. Kasama niyo po kami na mananalangin para sa iyo. At muli rin po, humihiling kami ng panalangin, tulungan niyo po kami makakuha ng lugar and every resources that goes with that. Alam niyo po, tinitignan ko yung isang lugar kahapon. Nagko-compute na yung utak ko kung magkano yung magagastos namin. But the thought na magkakasama-sama po tayo, the thought na muli tayo magkakaroon ng tahanan, the thought na magkakaroon po ng lugar para sambahin ng Panginoon, yun po ang pag-asa na ipinapanalangin po namin. Maraming salamat po. Thank you for joining us today. Ito po si Pastor Z. Almuete. Muli, kasama niyo po, nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. We give back all the honor and all the glory to our Lord Jesus Christ alone. Amen and amen. Have a blessed Sunday!